So, si Madam Kilay, kilala to sa TikTok, sa YouTube. Okay. So, ito yung kwento. Ito na nga, Mars. Ready ka na ba? Yung kanyang ate ay nilamangan siya. In a sense na, yung pera niya, kinuha nung kapatid niya. Doon sa ate niya na pinag-interesan yung 2.5 million, isa lang masasabi ko, ang cheap mo. So, ano naman yung masasabi mo doon sa mga kamag-anak na naiwan dito sa Pilipinas? Especially yung mga pinadadalhan ng In mga... general? Bakit? Gusto mo bang in major, in colonel? Insurgent? Insurgent? Parang iba yun. Welcome back to our YouTube channel. Posturang-postura. Anong meron? Galing ako sa party. Yan tayo nagpa-party. Galing ako sa party. Yeah, so, would you like to welcome our viewers? Paano welcome? Gusto mo ba? Welcome! Welcome to our YouTube channel. Yeah. Welcome to our YouTube channel. Yes. Okay. Iyon. So, isa na naman pong talakayan ang aming gagawin ngayong gabi na to. Meron ka bang idea? Wala no? Wala. O, hindi kita nasabihan. Anyway, madali lang kasi to Alam mo Impromptu to. Oo, hindi. Kasi ano lang to. Actually, feeling ko nga mabilis lang tayo ngayon Kasi nakita ko lang sa TikTok, the story is about siblings. Okay. Yan. So, yan. Ako may ako Rivalry ba ito? Let's see. Okay. Meron akong mga tanong sa'yo na alam ko naman kayang-kaya mong sagutin to, kaya medyo hindi na kita binigyan ng idea. At saka busy ka. You were busy Yeah, I was kanina. busy. Yeah. Yes, okay. Kilala mo ba si Madam Kilay? Hindi ba ako yun? Patingin. Ay, hindi. Bukod sa'yo, meron pang isang Madam Kilay. Siya original? Oo, yung original. Joke lang yun. Oo. Madam Kilay. Okay, no. Oo, hindi mo kilala. Okay, so si Madam Kilay, kilala to sa TikTok, sa YouTube. Okay, but anyway, hindi naman natin pag-uusapan yung, yung personality. I mean, yung pag-uusapan natin ngayon, yung nangyari sa kanya recently. And ang sakit-sakit talaga. Masakit Masakit. Okay. Na-feel mo yung sakit. Pero bago tayo magsimula, parang gusto ko lang i-share, Diyan sa mga viewers natin. Alam mo, I remember kasi nung college, marami akong friends. Wow, sana all marami Oo, and alam mo yun, parang minsan nagkukwentuhan sila. Pinag-usapan nila yung nag-away silang magkapatid, yung ganito. Ako lagi kong sinasagot, alam mo, parang tahimik ako, tapos parang, sasabihin ko na lang sa kanila bigla, alam mo, hindi ako makarelate sa inyo. Kasi, perfect family. Not perfect family. Perfect siblings, hindi. No. Alam mo, yung mga kapatid ko, alam nila to, manunood sila nito So, alam nila na, di talaga kami nag-aaway-away. Siguro ng mga bata, pero hindi kami nag-aaway-away. Parang, feeling ko nga sa aming magkakapatid, ako yung ako lang yung pasaway. Kasi ate ko, sobrang bait. Yung dalawa kong kuya, sobrang bait. Lalo na yung bunso namin. Kasi we're lima. We're lima in our family. So, ang babait talaga nila, as in. So feeling ko ako yung pasaway. Oo. Okay. Ayun. But sa naman talaga sa family talaga, sa family members, meron talagang tinatawag na black sheep of the family. Gumanon pa ako talaga Akala ko magsisimula ka nung Black sheep of the family. Hindi naman. So, I don't think, ate, mga kuya, black sheep daw ako, sabi ni Scarlett. Wala ko sinabi na black sheep ka. Ang sinabi ko, di ba, sa mga family, meron din naman talagang naturingang black sheep of the family. So hindi ito about sa aming, 5 siblings. Hindi naman. I'm not pertaining to your family. In general, saying in general. Yeah. Ayokong tanongin kung sino sa inyo Baka mag-away tayo. Hindi, pero, ayun, going back dun sa parang, yun yung ko lagi, hindi ako makarelate siya kasi hindi kami nag-aaway talaga. Yun nga, mababait sila. So, ito, nung napanood ko, parang naisip ko bigla, ay, parang ang gandang pag-usapan nito. Okay. Itong topic na to. Okay. So, ang tanong ko sa'yo, hanggang kailan
Hindi naman hanggang kailan. Kailan tama na ang tama na? Pagdating sa mga magkakapatid. Wow, medyo malalim yung tanong mo, ha? Kailangan ko ba ng pala? Thank you very much for that very deep question. Kailangan ko ng pala para Hindi yun. Wait, siguro ko. Kasi di ba may mga magkakapatid na merong naglalamangan, di ba? May mga ganun. So, kailang tama na yung tama na? When is enough enough? Tama ba yung question ko? Well, I can't really say when. Kasi syempre, yung tao mismo na nakakaramdam nun, yun ang yun ang makakapagsabi kung kailan tama na, yung sinasabi mo nga na tama na. Hindi ko kasi pwedeng sabihin na, in general, ito yung parameters para sabihin natin na tama na, di ba? Kasi depende yan sa nararamdaman ng kapwa natin. Okay. I think masyadong generalize yung question ko. So siguro, sabihin natin na sa aspeto ng pinansyal. Okay. And ikukwento ko na rin sa'yo yung sorry, hindi ko talaga kasi na-send sa'yo kasi nga, ayun, busy ka nga. Okay. So, ito yung kwento. Ito na nga, Mars. Ready ka na ba? Yes. So, ang kwento kasi, umiiyak si Madam Kilay sa, I think it's Facebook, pero napanood ko kasi sa TikTok Okay. So, sinasabi niya doon na yung kanyang ate ay nilamangan siya. In a sense na, yung pera niya, kinuha nung kapatid niya. So inangkin yung pera niya. Oo, inangkin yung pera niya. Okay, so paano naangkin yung pera niya? Okay. Bale, itong si Madam Kilay, meron kasi siyang negosyo. Okay. So ngayon, nag-open siya ng bank account. At yung bank account, pinangalan niya sa kapatid. As in, absolute As in, solo. Hindi man lang to yung and or. Talagang nakapangalan sa kapatid. So yung kapatid, kinuha niya yung pera. Wait. So nag-open siya ng bank account para sa kapatid niya? No, para sa kanya. Para sa business niya. Ito pala yung kulang na information. Sorry naman. Ito yung kulang na information. Nasa abroad si Madam Kilay. So, okay. I think, kaya niya binuksan yon para yung kapatid niya na yung gagawa ng mga transactions dito para walang hassle. So, the bank account that was opened under the name of the sister, ito ay bank account supposedly for the business. I think so, oo. Okay. Anyway, ni Madam Kilay. Ni Madam Kilay, yung negosyo ni Madam Kilay. Oo, pera niya yun. Okay, so hindi niya business partner yung kapatid niya? Hindi niya business partner. Ang nabanggit niya dun sa video, empleyado niya. Okay. Empleyado niya pero binuksan yung account under solely dun sa kapatid. Oo, kasi yung kapatid. Hindi. Tiwala. Hindi. Oo nga, pero kasi bakit naging ganun yung kanilang setup? Is it because she's not allowed to open an account here or masyadong tedious pag nag-open ba siya ng account here in the Philippines? Where is she? I think America. Nasa abroad siya. Okay. Baka naman kasi she's an American citizen and she's not dual or what? So feeling ko baka citizen yan kasi ang tagal na nun dun Yeah, kasi kung US citizen siya at mag-open siya ng account dito, possible naman na mag-open siya ng account. It's just that ang mga bangko is masyadong stricto pagdating sa mga foreigners when they open an account. They ask a lot of things, a lot of documents. So maybe I assume na she doesn't want to be bothered with providing all those I think documents. so. That's why it was the easiest was just to name it after her sister. Yeah. Okay, so itong kanyang negosyo ay lahat ng transaksyon pumapasok dito sa bangko na inopen niya na ang sole signatory is her sister. I'm not sure if lahat lang sa negosyo. But anyway, pera niya pumapasok doon sa bangko. Okay, and? Remittances, mga ganun. Okay. Yeah. So ngayon, ang nangyari ngayon, kinuha nung kapatid yung pera amounting to 2.5 million. So ayun, parang ang dito, kaya tinanong kita kanina kasi parang sinasabi niya na it's too much na parang hindi lang naman ito ngayon nangyari.
So parang sa akin, ang gusto ko talagang pag-usapan dito, yung sa relationship ng magkakapatid. Okay, let me just clarify, no? So, sinabi niya na kinuha yung 2.5 million, right? Nung kapatid. So, ito ay kinuha doon sa bank account na inopen niya for the sister. Oo. So, if the sole signatory was the sister, does she have access to the account? That's why she found out that 2.5 million was gone? Oh my gosh, that I don't know. Oh, okay. Yeah. Oh, kasi, Siguro, kasi sabi niya, nagulat siya dahil nung tinignan niya yung bank account niya, yun nga. so she has access on I, it. I believe so. Okay, yeah. Ayun. Okay, and so what happened? After na nalaman niya that the 2.5 million was gone from the account, then of course, syempre, di ba, the first instinct is to confront. To ask. Oo. Ito na nga. Ask Kumbaga, the sister kung saan dinala yung 2.5 million. Di ba? oo. Kasi, bale, nung pag-uwi niya sa Amerika, doon niya nalaman yung 2.5. Pero prior to that, meron pang kinuha daw na 150,000, 500,000. So, itong kinukuha ng 2.5 million, doon na siya umalma. Now, gusto niyang i-confront yung sister, kaya lang, block na siya sa Facebook. So, kumbaga, wala na siyang way to, to communicate. Ang ginawa, ayun, nagsalita sa, sa Facebook. Oh, okay. Huh. So, kinuha na nung sister yung 2.5 million and she probably, transferred it to another account or... Sa bank account din ng kapatid. Siguro may ibang bank account, tapos tinransfer doon. Okay, yeah. So, ngayon, she's out there on social media, nag-ano siya. Oo. Sabi nating rant. Nagra-rant siya about the it. 2.5 million. Oo. Oh, okay. And how about the other relatives? Has she gotten in touch with the other relatives to, alam mo yun, to clear the issue? Actually, yung mga kamag-anak against sa kanya. Kumbaga kinakampihan yung sister. Baka naman pinamumudmura ng sister ng pera, yung mga kamag-anak, kaya talagang dito tayo. Yun lang pero ang masakit Pero doon, pera din niya, ni Madam Kilay. Kilay. Oo. That's unfortunate, no? Kasi sometimes talaga, may mga nangyayaring. Actually, hindi sometimes. Most of the time. Most of the time, it happens. It doesn't only happen sa mga, sa mga tao na hindi mo naman kamag-anak. Nangyayari din, mas prone talaga sa magkakamag-anak. Kasi nandun yung trust mo. Ayun, nandun yung trust na binibigay mo na ikaw hindi lolokohin itong taong to. Dahil nga, dugot laman mo to. Oo. Dugot laman. Oo. Which is the sad part of it. Actually, sabi ni Madam Kilay, mas mabuti pa minsan na magtiwala na lang sa ibang tao. Parang ganun. Kasi nga, ito, kapatid mo, alam mo yun, yung winalang hiya ka. Ano masasabi mo doon? Wala namang masama na magtiwala ka sa hindi mo kamag-anak or kamag-anak mo. But of course, you know that ang money kasi is the root of all evil yan. So sometimes, no matter how good a person is, alam mo yun, natitempt. Lalo na pag we're talking about a big amount of money. Natitempt yan. And especially if yung pag-access sa pera, napakadali. Oo, napakadali. Kasi nga parang ibinigay niya parang, nanalo ka sa loto, eto, may bank account ka. Alam mo yun, ganun. Pero syempre, we can't blame her for doing that because she trusted her because she's, her sister. Oo. Pero sa parte naman nitong kapatid, ano ba ang, ano ba siya, empleyado? Empleyado. So... Kumbaga, run errands for her. So actually, ang sinabi niya doon, parang, ang trabaho nga lang daw niya, minsan parang 3 times a week na, alam mo yun, yung pupunta sa bangko, siguro, yung mga kung may mga sales, idadala doon, tapos chat na lang daw. Oh, okay. But she's giving her salary. And how much is the salary? 35,000 pesos. A month. Oo. Pinagkakalat pa nitong kapatid, parang 5,000 lang daw yung binibigay. Pero 35,000 daw pala. Oh, okay. Yung 35,000 na yon, it's stipulated in a document, in black and white, na ikaw ay gagawin kong
kung Katiwala. ano man yung designation na trabaho dito sa particular na negosyo nito, at ikaw ay bibigyan ko ng 35,000 pesos a month. Alam mo, it was not mentioned, pero tingin ko, hindi. Di ba? Kasi, oo, ganyan yun eh. Di ba? Hindi naman para gawan mo ng ano yan eh. Lalo na yung kapag kayong, halimbawa, di ba, yung, syempre, yung heart mo talagang, ito yung pagbibigyan ko. Hindi mo na maiisip yun. Well, yeah, but kasi sa negosyo kasi, you really have to protect yourself all the time. Oo. All the time, regardless who your business partner is, you really have to protect yourself. Alam mo yung kailangan, everything is in black and white. Kasi yan lang ang ano mo, laban mo talaga dyan. Okay, so what happened? So ngayon na she found out that the 2.5 million is gone, it was stolen from her. Hindi natin pwede kasing sabihin na it was stolen from her bank account because it's not her bank account to begin with, right? It's the bank account of the sister. So what transpired after that? Wala pa siyang na-mention kung ano talaga, kung meron ba siyang gagawing legal action doon, ano. Wala pa. So parang sa ngayon, yung pa lang, yung sama pa lang niya ng loob. Sabi niya ganito, Scar, siya yung bumuhay sa pamilya. Kasi nga siya yung meron. Okay, so apart from the 35,000 that she sends to her sister as the salary to do the, the bank stuff, errands and stuff like that, meron pa siyang pang-particular na ibinibigay. Na sa ito family. ay parang yung parang the usual scenario ng may kamag-anak sa ibang bansa na, alam mo yun, ginagatasan. Oo, parang sabi nga niya, yung mga alahas mo, ako lahat ang bumili niyan. Sabi niya ganyan. Yung sasakyan mo, ako rin ang bumili niyan. So ako ang nakikita ko rito, siguro si Madam, nasa isip ko si Madam Inuts. Hindi mo rin kilala yun, sorry. Sorry ka na lang. Si Madam Okay. So, ang tingin ko dito, talagang, alam mo yung typical na, siguro kapag birthday, yung padadala ng pera, o kaya, ate, may problema. Ako kasi nakakarinig ako niya, ate. Yung, ganun, di ba? Yung ate, kailangan ng ganito. So, nagbibigay siya. Ayun. Okay, that's so sad na na alam mo yun, ganyan yung Tsaka dun sa ate niya na pinag-interesan yung 2.5 million, isa lang masasabi ko, ang cheap mo. Grabe. Pwede ba i-delete yun dahil joke lang? Binenta mo yung 2.5 million. Yung pa yung halaga ng prinsipyo mo. My God, 2.5 million. Hello. Grabe. I mean, isipin mo, di ba? Parang nagpakasira ka, sinira mo yung buong pagkatao mo at yung pangalan mo sa halagang 2.5 million. Eh, ang dali-daling kitain ng 2.5 million ngayon. Uy, teka lang nga. Parang nagsasabi ka, hindi madaling kitain yung Hindi, joke lang. No, ibig ko sabihin, kayang kitain ang 2.5 million na bakit ka nagpakasira ng gano'n na kapatid mo pa. At saka inilagay mo sa alanganing sitwasyon ang buong pamilya. Kasi ang mangyayari ngayon yun, madi-divide ngayon yung family. Ito yung mga kakampi sa'yo at yung iba nakakampi kay Madam Kilay. At saka hindi na rin binigyan ng respeto ang kanilang mga magulang. Na sa halagang ganyan magbababag sila, mag-aaway sila. Hindi ba? Kung sinasabi mo na kanina na, yun nga, pagka nagpo-provide na binili yung mga alahas, binili yung mga kotse, yung sasakyan, ganyan. Hindi ba yon enough para ma-compensate kung ano man yung pinapagawa sa yung pabor ng kapatid mo? Di ba? Na kailangan mo pang maging gahaman at pag-interesan ang pera na hindi mo pinaghirapan. Ako galit ako sa mga taong ganyan. Galit ako sa mga tao na ganyan, yung tamad. Pagkatapos gusto nilang mamuhay ng marangya pero ayaw nilang magbanat ng buto. So ine-expect nila na magiging dependent na lang sila sa isang tao na mabuti ang kalooban na walang ibang inisip kundi ang kapakanan ng buong pamilya. Hindi ba that's very painful for somebody like Madam Kilay. Very painful yan kasi if she's out there in the US, hindi nila alam kasi ito ang common na nagiging problema
majority of the Filipinos who have a relative who's working overseas, hindi kinakailangang US yan, pwedeng OFW sa Middle East or whatever. Alam mo yung talagang akala kasi nila talaga, ATM machine, na anytime they need money, tatawag lang sila or magchat-chat lang or whatever, magme-message sila na akala nila the money magically appears in the hands of these people. Hindi nila alam na most of these people nagtatrabaho minsan 2 or 3 jobs a day para lang maging marangya yung buhay ng mga kamag-anak nila sa dito sa Pilipinas. Pilipinas. Oo. That's very sad. That's very sad. Oo. So ako, kumbaga, hindi naman nangyari sa akin yan, pero nararamdaman ko yung hinanakit, yung sama ng loob na nararamdaman ni Madam Kilay pagdating dyan. Oo. Kasi lalo na yung betrayal came from Yeah, your own betrayal. sister. Oo. And 2.5 million, it's a small amount for you to sacrifice the relationship that you have with your sister. Oo. It's too small an amount. Yeah, that's true. Kaya lang, yun nga, no? Parang meron talagang mga tao na ganyan, na kapag dating sa pera, nababago. Yeah, like I said earlier, money is the root of all evil. Alam mo yun. Tsaka meron talagang mga tao na, alam mo yun, mahina ang loob. Hindi nila kayang labanan yung kanilang urge to get somebody else's money, yung pinaghirapan ng kapwa nila. Maraming mga ganyan kasi na mga klase ng tao. Hindi yan maaalis dito. Hindi yan nawawala. Yeah. Actually, alam mo, yun nga, yung parang, so, syempre, di ba, dahil doon sa nangyari, tinanggal ngayon ni syempre, tinanggal siya sa trabaho, di ba? Inalisan siya ng position doon sa sa company ni Madam Kilay. Ito pala yung question ko sa iyo ngayon. Magkano ba yung dapat na makuhang separation pay kapag ka aalis sa trabaho? Well, in general kasi, your current salary, imumultiply mo yan sa number of years that you work for the company. Okay. Yeah. So, ilang taong kayo nagtrabaho itong kapatid? Kasi alam mo kung magkano yung hinihingi? 2 million. 2 million? Oo, yun yung hinihingi niya na separation pay. 2 million pesos Oo. for a 35,000 a month job. So, sa tingin mo, mga kulang-kulang magkano? Kasi Well, we're roughly talking about more than 50 years of service. Oo. If you're asking for 2 million. Oo, yun yung hinihingi niya. And also, why would she even require her to pay the separation pay when she was dismissed from the company? She was terminated because of dishonesty. Dishonesty, pag ikaw na-terminate ka pagdating sa ganyan, hindi liable ang kumpanya sa'yo or ang employer mo na magbigay sa'yo ng separation pay. Oo. Okay. No, hindi. Teka lang, attorney. Kasi grabe ha. Yung kapal ng face. My God, para humingi pa ng 2 million. Hindi pa nakontento doon sa Ano ba ito bibili ng Land Cruiser? Ay, bakit? Land Cruiser. Talagang bibili ba ito ng Land Bibili pa siya Cruiser? ng Land Cruiser. 2.5 na siya. O bibili. Magdadagdag pa siya ng 2 million. So, ano ba? Meron ba siya inaay na second hand na Land Cruiser? Alam mo yon. Yung parang sa akin kasi nako, Madam Kilay, regaluhan mo ng pressure cooker yan. Bakit? Ha? Ibabad ang mukha ng ate mo sa pressure cooker para lumambot. Ang tigas So, kumbaga, wala siyang matatanggap na separation pay, di ba? So, yung pressure cooker na lang Pressure ibigay. cooker na lang ang ibigay mo, di ba? Oo. Baka sakaling lumambot ang balat ng kapatid mo. Oo, grabe. Alam mo, nung napanood ko yun, sabi ko, grabe naman to. Actually, alam mo yung mga ibang tao, syempre, live kasi yung ginawa niya Sabi na bash siya ngayon. Kasi parang, why do you have to, hindi, Tagalog nga pala. Sige. Sabi ganyan, bakit kailangan mo pang ilagay sa, kumbaga mag-rant ka dito sa social media, mag-usap kayong magkapatid. Sabi ganyan. Di ba sabi mo kanina, binlock na siya?
Oo. Kasi paano niyang kakausapin kung naka-block na siya? Mm. And as I said earlier, 'di ba? Sabi ko, why not reach through the other relatives para alam mo 'yon, ma-reach out itong ate. But apparently, yung mga relatives wala. kampi din. Kampi Also, na. what other recourse does she have? Ayun. Yun nga, social media. Oo. Yeah. 'Di ba? Grabe. Ay, that's Pero parang parang para dumating na sa point na magso-social media ka para ilabas mo yung sabihin na nating baho ng family. So talagang nasaktan ng grabe si which, on a Madam normal Kilay. day, you just don't do that, di ba? Oo. Kasi syempre, hindi mo na, at the end of the day, family mo yan. But, hindi natin siya pwedeng sabihan na mali yung ginawa niya. Kasi siya yung nakakaramdam nun. Oo. Kumbaga tayo, we can have our insights, but of course, siya yung nakakaramdam nun. And if she thinks that going through social media would make her feel better, then who are we to judge, right? Yeah. Yeah, but it's just sad and it's unfortunate that she has to go through this platform just to be heard. Right? Yeah. Oo, kasi parang it's really in bad taste yung ginawa nung ate. It's really in bad taste. Oo, kasi pera lang yan, ninakaw mo yung pera, hindi mo alam kung anong kapalit niyang ninakaw mo. Pag nagkasakit ka, ang asawa mo o ang anak mo, kulang pa yung 2.5 million plus 2 million. Grabe! Galit na si Scarlett! Ayoko sa mga tao na ganyan, yung nag-iisa ng kapwa. Ayoko ng ganyan, You have to really, you have to be fair in everything. At saka, binigyan ka ng kabuhayan binigyan ka nga ng trabaho Diba? Palamunin ka Palamunin ka. Imagine mo, gagawa ka lang ng errand girl ka, bibigyan ka ng 35,000 a month. Who does that? Magkano bang sweldo ng messenger ngayon? Hindi ba? Yeah, kasi ako, ang ko po kasi talaga. Hindi. Joke lang. Nakakaano siya, Grabe. Ang BP ko. Yung BP app. Yes. Hindi, pero Scar. Kasi kanina na-mention mo di ba? Sabi mong ganyan na it really happens na whether kamag-anak mo pa yan, kapatid mo pa yan, or kahit hindi mo nga naman kapatid yan, talagang nangyayari yung mga ganitong mga pangyayari. So, ikaw, ano yung maa-advise mo? Kasi alam mo, marami tayong mga, di ba, mga kababayan na OFW. And talagang nangyayari to. Nangyayari naman talaga. So, ano yung mga, mo? Syempre, you have to always protect yourself. You have to know na ang tao, kay kamag-anak mo yan, o kahit na kaibigan mo yan, or somebody else for that matter, alam mo yung temptation pag nandyan yung pera, malaki yan. Lalo na ngayon na mahirap ang buhay, hindi ba? So, kailangan ikaw, gagawin mo rin yung nararapat to protect yourself. Hindi yung all out ka rin na magbibigay ka na Kailangan wise, smart. Oo. Hindi pwede na kagaya yan. Tignan mo yung nangyari na na-open yung account, nakapangalan lang, hindi man lang in-end or so. Alam mo yon. So, it's really bound to happen. Yeah. So, yung mga ating nanonood dyan o tagapakinig natin dyan. Mga OFW. Oo, mga OFWs. Please. Oo. Try to protect yourself. Hindi natin kasi masasabi kung ano yung, tsaka hindi lang naman yan per se sa, kunyari, sa tao Kung yung tao, okay siya. Kaso kung may nagsusulsol na iba, pwedeng mabago. Oo. Yung Kahit tao na magkapatid, Kahit na magkapatid kayo, kahit na gaano kayo ka-close,
pwedeng mabago kasi depende yan sa nagsusulsol. Ah. Oo. Kasi kung yung nagsusulsol is magaling man magsalita and everything, alam mo yon, at saka magaling niyang baliktarin yung mga sitwasyon na pwede niyang palabasin na ikaw yung naghihirap dito pagkatapos ganyan lang yung nakukuha mo, di ba? Ganon, kailangan kumuha ka ng ganito kasi ikaw yung nagpapakahirap dito. Hindi naman magta-thrive yung business na yan kung hindi dahil sa'yo pumapasok yung mga pera, yung mga transaksyon. Totoo diba? yan, totoo. But still, hindi naman yun yung ano doon eh. Ang ano doon, binabayaran ka para gawin mo kung ano yung pinapagawa sa'yo. Oo. So it's not like you're doing things for free. Yeah. Di ba? Ang ako naman para sa akin, tingin ko, pag ang pinag-uusapan na negosyo, it must be in black and white. It should be. Oo. Always. It should always be in black and white. Oo. Kahit kapatid mo pa yan. Kasi yan ang protection mo. And like I said, if you have plans of opening a bank account, you make sure na nandun ka rin sa account na yon so that you are able to monitor. And pwede kang magbigay ng ano sa bangko eh. Pwede mong sabihin na kunyari for certain withdrawals na kunyari worth 100,000, it has to be ang ano niyan, ang approval niyan kailangan 2 tao o silang 2. Alam mo yon? Yung ganon, dapat may mga ganong ano sila sa bangko. Oo, kasi naalala ko pala yung lola ko. Ano yun eh, meron silang yung sa anak niya, na kapag kayong lola ko nagwi-withdraw ng, alam mo yun, yung hindi usual, ini-inform yung ano ko eh. Oh nga na, pwede yun. Ini-inform yung tita ko eh. Yeah, oo. Nasa abroad din yung tita ko tatawagan. Ma'am, nagwi-withdraw ng ganito. It's not that wala kang tiwala. It's just that that's for your own protection. Yeah. Para maiwasan yung mga ganitong scenario, yung ganitong mga Oo. Yeah. Ito naman. Ito naman. Ano naman yung masasabi mo? Alam ko marami kang masasabi dito. Ano naman yung mga masasabi mo dun sa mga kamag-anak na naiwan sa Pilipinas? Nung mga hindi ni Madam Kilay. Kasi si Madam Kilay nga binlock na eh. Paano pa hindi na makikinig sa atin? Malay mo makinig sa akin. Tayo pala yung pinakinggan, ng konsensya. Uy, at nakalimutan ko yung pangalan eh. Ate! Hindi, ano naman yung masasabi mo? Kasi nag-advise ka na para dun sa mga OFW. Di ba? Sabi mo, protect yourself. Yeah. Di ba? Ano ba to? Centrum. So, ayun. So, protect themselves. Nag-ano ka ba? Centrum. Beka naman. Centrum, baka naman. So, ano naman yung masasabi mo doon sa mga kamag-anak na naiwan dito sa Pilipinas? Especially yung mga pinadadalhan ng In mga... general? Bakit? Gusto mo bang in major, in colonel? Insurgent? Insurgent? Parang iba yun. Ayun, sige na, in general. Hindi. Sa akin naman kasi, alam mo, ang inyong mga kamag-anak na nagpupunta abroad, alam mo, walang may gusto na lumayo sa pamilya. Hindi ba? Walang may gusto na lumayo sa pamilya. Na mag-isa ka doon and you struggle. Alam mo yon na yung ang ano mo is kumita ng pera para lang ma-ensure na maginhawa ang pamumuhay ng buong pamilya mo dito. Huwag naman kayong aabuso. Oo, kasi alam mo, mahirap ang buhay. Hindi porket kumikita ng dolyar yan, ibig sabihin nag-LBM ng pera yan. Nako, yan na nga ba? Oo, kasi alam mo, yan ang maling isip talaga, majority ng ng mga tao na may kamag-anak sa abroad, na ang akala nila, alam mo yon, yung akala nila pag umubo lang may pera na eh. Hindi. Grabe, no? Hindi, kasi mahirap ang buhay. Kasi ako, I'm from overseas, so alam ko kung ano ang value ng pera sa ibang bansa. Maaaring pag kinonvert mo yung US dollar mo dito, malaking amount yon. Pero dapat alamin nyo, paano niya kinita yung pera na yon.
Oo, totoo Yung naman. madalas yan, hindi lang isang job ang ginagawa nila. Yeah. Minsan dalawa, minsan tatlo, depende sa pangangailangan ng pamilya sa Pilipinas. Kulang na lang minsan, iisipin mo, baka 3 oras, 4 na oras lang ang tinutulog niyan, araw-araw. Maawa naman kayo. Huwag naman kayong abuso. Yeah. Diba? Kumbaga, binibigyan na kayo, tinutulungan kayo na maiangat yung buhay ninyo, pinapagaan kung ano yung mabigat. Wag nyo namang ipapasan sa kanya. Wag nyo bigyan ng krus na hindi kayang pasanin. Oo. Diba? Ano naman? Delikadesa. Oh my God. Oh, Galit na yeah. talaga. Galit na talaga yung pilikpika Galit ni Madam. talaga ako. Galit talaga ako. Oo. Kasi diba, parang, Alam mo, meron akong may kaibigan ako, nasa US siya. Sabi, kasi parang nagtataka ako, ba't parang hindi na hindi na nagpo-post sa Facebook. Kasi before nagpo-post siya eh. Tapos sabi ko, ba't hindi ka na hindi ka na nagpo-post? Kumbaga wala nang update, ganyan. Sabi niya, paano? Pagka nag-post ako, alam mo yun, gusto niyang, halimbawa, yung nagpunta siya sa gym, buti ka pa dyan, pa-gym-gym ka lang, yung mga ganun ba? Tapos, nilabas yung kotse, kasi may bagong kotse. Buti ka pa dyan, yung kotse mo, BMW, yung mga ganun ba? Na parang, sa kanya, Welly, pinaghihirapan ko bawat talagang, exactly. Oo. And if she was able to buy a BMW, you should be happy. Kasi she was able to afford. oo. Based Kaya lang on iba kasi yung paghihirap niya na Oo, iba yung tingin. Iba kasi ang mentality ng Oo. majority of Filipinos na may family na, alam mo yun, nakikita nila na nakakaangat at medyo marangya ang buhay sa ibang bansa. Oo. Pero kasi hindi mo rin naman alam kung what it took for them to be able to buy that, yung Yeah. material things na yan. And they deserve it. Diyos ko naman, di ba? Kung kayo nga, nakakakain kayo ng 3 beses isang araw na hindi kayo nagtatrabaho, sa tingin nyo, siya hindi niya deserve na makabili siya ng Yeah. BMW or whatever, whatever luxury item that she wants. Of course, she deserves it. Oo, kasi totoo yung sinasabi mo yung 2 jobs. Oh. So, yun. Talagang Ay, nako, it's just sad na yan talaga ang mentality ng karamihan ng mga kababayan natin. Oo, no? Kakalungkot lang. Kakalungkot. Oo. Alam mo, parang nung napanood ko yung video, actually nagulat ako kasi si Madam Kilay, talaga yun, hindi yan yung marant sa Kaya rin pinanood ko. Kasi parang kanina, nag-iisip ako, di ba, sabi ko, ano kaya yung namin, yung topic? Di ba may binigay na ako sa'yo? Yeah. Tapos parang nung nakita ko siya, pinanood ko na lahat kasi nga hindi naman ganun lagi. Sabi ko, parang mas okay na topic kasi nga about family, di ba? Maraming nawawasak na pamilya dahil sa Kay rami ng... Kay rami ng... Susunod nga tayo rito, karaoke. Ayun, yun lang naman, yung aming mapag-uusapan ngayon na, alam mo yun, itong mga ganitong pangyayari talagang, hindi normal but it happens. Di ba? Well, ako siguro mensahe ko para kay Madam Kilay, you've been hustling for probably, I don't know how many years you've been hustling in the US, no? And, alam mo yon, sanay kang mag-hustle eh. So, kung hindi man mabalik sa'yo yung amount na ninakaw sa'yo ng kapatid mo, kikitain mo pa rin yan. Kasi ibibigay sa'yo yan ni Lord dahil ikaw ay mabuti ang kalooban mo. And if you are nice, if you're good, if you're, alam mo yon, if you're helpful to other people, hindi naman magdadalawang isip ang Diyos na i-bless ka. Yeah. So, you'll be blessed more. Yeah. And of course, be careful na. Tapos, pag na-bless ka, huwag kami kalimutan. So, sa susunod, kapag na-bless ka na, huwag mo na sa kapatid mo. I-PM kita. Dito mo pa-manage mo kay Scarlett. Yung business mo. Ay, nako. Ang products nito ni Madam Kilay, beauty products. So, yan, Okay. Kunin mo model, Di ba? Pwedeng model yan. Sus Maria. May
testimonya. Madali nang i-plug yung mga yung mga products. Yeah, well, meron ka pa bang idadagdag sa ating napag-usapan ngayong gabi? I think I've covered everything. Kung ano man yung gusto kong iparating sa ating mga viewers. No, I don't want you to cover it. I don't cover it. I want you to disclose it. Ayoko kasing kino-cover. Dapat sige. dapat Okay. ino-open yan. Sige, I think na bulat-lat ko na. Kailangan akong bulat-latin. Okay ba yan? Parang nagulat ako doon sa sa terminolohiyang yun. So, ayun, sabi nga ni Madam, sabi nga ni Scar na talakay naman na namin yung gusto namin i-share sa inyo. Ang ko lang, ano yung masasabi ninyo dito sa issue na to? Baka gusto ninyong mag-share ng mga, alam niyo, lalo na yung mga OFWs, gusto ninyong i-share kung ano ba, na-experience nyo ba to? Or ano yung, ninyo dito, pananaw ninyo tungkol dito sa issue na to. So, hihintayin namin yan. Babasahin namin yung mga comments ninyo and sasagutin kayo. Hindi po kami aalis dito. Hindi po kami aalis dito. Hanggang bukas. Ano oras na? 12:05. Oh, 12:05. So, magstay kami dito. Sasagutin lahat ni Scar yung mga katanungan ninyo. So, ayun. I think that's all, no? Yun lang naman yung natin. And, yun nga, again, magpapasalamat kami sa mga viewers namin, yung mga videos na ginagawa namin. Maraming salamat po. And Madam Kilay, Talagang, hindi pa siya tapos. Kala ko tapos na. Sige, pagbigyan natin. Madam Kilay, sending love. Ayun lang. All the Oo way nga. from Manila. Yes, sending love, Madam Kilay. Yes. Yes. And yung mga subscribers ni Madam Kilay, We're don't sending love. forget, please send love by subscribing sa aming YouTube channel. So, Katakam-Takam Ka Ba? Yan yung title ng aming YouTube channel. So, please like and leave a comment. Ayun, leave a comment po. And as I said kanina, babasahin po namin yung mga comments ninyo and sasagutin po ni Scar. Ako po talaga. Oh, siya yung talaga. sasagot. Oh, siya po talaga. Hindi po ako. Kapag may mga nakikita ka dyan, thank you, ako po yun. Pag mahaba po, ako Ayan. yun. Oh, lalo na pag Tagalog, Ako siya po yun. So, ayun. That's all for today. Thank you so much again and see you sa next video namin. Thank you. Bye! Bye. So, halimbawa, kung kukunin mo ba kung... Papatayin Ah? mo na? Oo, papatayin ko na. Pero ikaw, kukunin mo ba akong empleyado kung halimbawa? Hindi. Grabe naman. Talagang hindi. Hindi. Bakit? Kasi anong tawag dito? Emotional ka. Sige. So- Magbabalik ang Katakam-Takam Ka Ba? Off na yan!